Matutunghayan ang isa sa pinakamagandang pwesto kapag sumikat ang haring araw, biniyayaan ng umuusbong na likas na yaman, pinakasilang lalawigan na matatagpuan sa rehiyon ng Davao, kapatid ng probinsya ng Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, katabi at kaborder ng Davao de Oro at Surigao del Sur, probinsya na pinansagang Sunrise Capital of the Philippines at Coconut Capital ng bansa. Sa ating pagbabalik, muling balikan mga kalumunan ko, bayda, magstorya dakita sang panwa ng Davao Oriental. Mga storyang dapat nating pag-usapan, dapat nating pag-aralan. Ito ang Tropa Storya. Kagaya ng kapatid na probinsya, 1960s, iisang probinsya pa lang ang kabuuan ng rehiyon. Noong unang dumating ang mga Kastila noong 1521 ay may malaking rehiyon na ditong tinatawag na Kalaghan o Caraga, kung saan sakop nito ang eastern portion ng Mindanao mula Surigao hanggang Davao Oriental. Pero bago pa man dumating ang mga ito ay pinaninirahan na ang naturang lugar ng mga Mandaya, Mansaka, Mamanwa, Manubo, Mangguangan, Tagakaulo at Kalagan o Kagan. As early as 1528, may mga Spanish expedition na sa mga coastal area ng isla at kalaunay na itatag ang Caraga Province. 1846 nang hatiin ang probinsyang ito. Ang hilagang bahagi ang naging Surigao Province at ang bandang timog ay naging Nueva Guipuzcoa na kalaunay napalitan din ng pangalang Davao. Bago pa ang ikalawang digmaang pandaigdig ay may proposal na naihiwalay ang Eastern Davao bilang isang sub-province kung saan papangalanan sana itong Plaridel pero hindi ito natuloy. Abril hanggang Hunyo taong 1945, naging parte ang rehiyon sa digmaan kung saan naganap ang Battle of Davao. Sa panahong ito ay humina na ang puwersa ng mga Hapon sa Pilipinas, partikular na sa Luzon at sa mga isla ng Visayas. Tila ang labanang ito ay ang huling pakikipagsagupaan ng mga Pilipino at mga Amerikano laban sa mga Asian counterparts sa Axis powers. 1967 nang naipasa ang batas na maghahati sa Davao Province sa tatlo, Davao del Norte, Davao del Sur at Davao Oriental, at nadagdag ang Compostela Valley noong 1998 at Davao Occidental noong 2012. December 2012, kalunos-lunos at kagimbal-gimbal ang nangyaring trahedya sa probinsya nang humagupit ang itinuturing na mapapinsalang bagyong dumating sa rehiyon at sa buong Mindanao, ang Bagyong Pablo. Matitinding pagbaha, landslide ang naranasan ng mga Davaoeños na umabot sa libo ang naitalang namatay. Ngayong taon 2024, muling binaha ang probinsya at ang buong rehiyon ng Davao, kaliwat ka ng landslide at lubog sa baha. Mga nasirang tulay at kalsada ang naramdaman ng mga taga Davao, pero dahil sa pagtutulungan at bayanihan ay unti-unting bumabangon ang mga Davaoeño. Binubuo ang lalawigan ng 10 munisipalidad, isang syudad ang kabisera na Matis City. Ito rin ang pinakapopulado. Ang iba pang munisipalidad ay ang Gobernador Generoso na pinangalanan kay Sebastian Generoso na dating gobernador nung iisa pa lang ang Davao. San Isidro ang may pinakamaliit na land area. Lupon, Banay-Banay, Tarragona, Manay, Caraga, Pagganga ang pinakamalaking bayan. Katiel, Boston ang may pinakamaliit naman na populasyon. Majority ng mga Eastern Davaoeños ay mga Cebuano speakers tulad ng mga kapatid na probinsya, mga indigenous tribe na naninirahan dito tulad ng Mandaya, Mansaka, Manubo at Kalagan. Isa naman sa mga notable people ng probinsya ay sina Danny Ciliada na isang Filipino artist at manunulat, ang boksingero na si Juanito Robillar. Sinasabing nakasentro sa Diyos at kalikasan ang paniniwala ng Mandaya tribe.
Pinaniniwalaan nilang ang kanilang paligid ay sagrado at pinahiram lang ng Diyos, kaya dapat itong protektahan. Isa naman sa tradisyon ng grupo ay ang magdadawot o mga tagakanta ng folk songs ng tribo. Isa sa pinaka-main fiesta na lalawigan ay ang Sambuokan Festival tuwing Oktubre, kung saan ito din ang anibersaryo ng pagkakatatag ng Mati noong taong 1903. Ito ay nagmula sa Mandaya language na buok na nangangahulugang pagkakaisa. Ang probinsya ang isa sa top producer ng coconut sa bansa, kung saan kopra ang isa sa ikinabubuhay ng mga taga Davao Oriental. Ang iba pang ipinagmamalaking industriya ay ang abaka, ang punong tinatawag na falcata na ginagawa sa pagkakahoy at paggawa ng papel. Dahil niyog ang nangunguna sa Oriental, kaya naman mga gata dishes kagaya na lamang ng sinurol o ginataang manok, mga pagkain tulad ng tuna kinilaw. Mga man-made at natural wonders ng probinsya, Mount Hamigitan, isa sa pinaka-notable na bundok ng probinsya, pinakamataas na talon ng bansa, ang Aliwagwag Falls na matatagpuan sa bayan ng Katiel. Kung may sleeping dragon ang Occidental, mayroon namang sleeping dinosaur ang Oriental sa Pojada Bay sa Matis City. Kung ikaw naman ay beach lovers, hindi naman papahuli ang kabisera na syudad ng Mati dahil mayroon silang Dahican Beach na masisilayan ang kaputian ng buhangin at kalinisan ng dagat. Sandbar ng Baganga, mga man-made attraction na Subangan Museum na matatagpuan sa kabisera, kung saan dito matatagpuan ang pinaka-main attraction, ang kalansay ng nasawing sperm whale sa Gobernador Generoso na pinangalan ng Davor, at ang dinarayong Cape San Agustin sa may Gobernador Generoso. Bukod sa Dahican Beach ay mayroon din ang Mati tulad ng Blue Bliss Resort, Gregorio Resort at iba pang atraksyon na dinudumog ng mga turista. Isa ang Davao Oriental sa may pinakamalaking ambag pagdating sa pangkalahatang industriya at turismo. Tumatayo mula sa pagkabagsak, kaya wag natin gayahin ang dinosaur ng Pojada Bay. Wag natin tulugan ang Davao Oriental.